Suyo na lang po. Ilan po? Isa lang? Sila ang binansagang hari ng kalsada. 8.9 milyong pasahero ang umaasa sa mga jeepney kada araw sa Metro Manila. Pero ngayon, naharap sila sa matinding pagsubok. Dahil na rin sa tila, walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa bilang mo ba ngayon sa kinita mo, mga magkano mauwi mo? 280 lang. Anong mararating yung 280 mo? Nasa ilong bigat. Gano'n. Maging ang ibang driver, ramdam din ang epekto nito. Hindi lang aray, ouch pa. Talagang masyadong mahal na. At may ilang tuluyan ang tumigil sa pasada. Lumilit ang kita nila, gawa ng sa gasolina na lang pumupunta. Dahil sa nangyayaring krisis sa krudo, mapipilitan na bang igarahe ng mga tsuper ang sasakyang kanilang pinapasada? Dito! Thank you! Sa Philcoa, Quezon City, inabutan naming inililigpit ni Mang Francis Manuyag, 63 years old, ang kanyang una na kumot. Sa loob ng 5 taon, ang jeepney na ito ang nagsisilbi niyang tulugan. Pagpatak ng alas 3 ng umaga, naghahanda siya para sa pasada. Dito po sa pinaparadaan, 3:30 pa lang, andito na kami. Para makauna ka sa pila. Bago mamasada, kailangan muna niyang magpakarga ng diesel. Ang budget para ngayong araw, 500 pesos. Pagka noon palagi kong nakakarga ng marami, mga 500 pero napupuno siya. Ngayon wala eh. Biyahing Philcoa, Pantranco, Quezon City ang kanyang ruta. Sa pamambasada, naitaguyod ni Mang Francis ang kanyang 3 anak. Mahigit 10 taon ang patay ang kanyang asawa. Ilan po? Isa lang? Ilan po? Sa isang gas station dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, may makikita mga jeepney nakapila. Nagsisilbi rin kasi itong terminal nila. At isa sa pumipila rito, si Francis Manuyag, na 4 na dekada na itong ginagawa bilang jeepney driver. Yung mga anak ko, wala naman din kasing anak ko yung iba eh, kaya tinutulungan ko sila. Tumutulong ka pa sa mga anak mo niyang lagay na yan? Oo, totoo ko yun. Ang magulang kasi hindi matitiis ang anak eh. Pero kakarampot na yung kita mo, paano ka pa tutulong? Sinasave ko lang na walang bisyo. Wala munang mga happy-happy, wala muna yan. Trabaho muna. Suyo na lang po. Sa bilang mo ba ngayon sa kinita mo, mga magkano mauwi mo? 280 lang. Anong mararating ng 280 mo? Yun nga. Nasa ilong bigat. Gano'n. Mag-ulam na lang na hindi ganong masarap. Napansin ko meron kang saging dyan. Eh yan eh, pang ko naman, pang ano ko yan pagka nagugutom ako. Kasi hindi ko naman kayang bumili ng tinapay. Ito kasi mura lang ito. 4 pesos lang ito eh. Mga ilang ganito, ito yung lagi mong ano. Oo, yan ang lagi kong dala-dala. Mas mabigat sa ganyan eh. Ito na raw ang pinakamahirap na dinanas niya bilang isang jeepney driver. Sa alaala mo, ito na ba pinakamatinding pagsubok bilang driver? Ito na sir. Kasi ang tagal kong hindi nakabiyahe, 2 taon halos. Buti nga nakabalik kami ngayon, kahit kung paano. Ang matinding pagsubok yung pandemic. Ayun o, talaga naman. Pagkatapos ng pandemic, hindi kayo nakabiyahe, di ba, nung pandemic? Hindi. Nung nakabiyahe kayo, ito ang sumalubong sa inyo. Ayun naman, yung pagtaas naman. Pagtaas ng kuruso. Paano pa kaya pag naging 100 kada litro? Eh, sa palagay ko, mapipilitan pa rin eh. Kasi, sir, wala kaming alam na hanap buhay kundi ito lang. Saka sa edad ko na ito, wala nang tatanggap sa akin eh.
Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, nananghalian muna si Mang Francis. Sa karinderyang ito siya dumidiskarte para makatipid. Kadalasan kong order dito, kalahati lang. Makalating na ulam, tsaka isa't kalating kanin para may karga yung sigmura kahit papano. Hindi yung dating mga kinakain na 2 ulam, wala na yon. Makalipas ang 9 na oras sa kalsada, gagarahin na si Mang Francis. $11. 1-1. 1-1? 1-1 na? 1-1 yan. Tapos ito pa. Tapos yan, 1,300 ang kinita ko. 1,300 ang kinita mo. Boundary mo magkano? 300. Yung crudo malaki, 800. Total 200 na tira sa'yo? Ang halos maghapon na hirap sa pamamasada. Kapalit lang ay 200 piso. Kung si Mang Francis makakapahinga na. Ang jeepney driver naman na si Joel Lopez, 43 years old, nasa kalsada pa rin kahit 15 oras na siyang namamasada. Kulang pa raw kasi ang boundary at kita niya sa araw na ito. Sinamahan ko siya sa pamamasada. Mga anong oras ka ba nag-uumpisa? Pag nakapila na ako ng alas 3, mga 4:30 na umaga, ako pa akong makalakad. Pag sa umaga kasi, sir, medyo mabilis. Nung gabing yon, mailap ang pasahero. Kaya nangangamba na siya kung makakaipon ng pang-boundary. Ito yung mapait na realidad sa kalsada. Rush hour ngayon, kung maasa si Joel na marami siyang makukuha pasahero. Pero tingnan nyo naman, napakabakante ng upuan. Walang pasahero, napakamahal ng crudo. At matapos ang higit 24 oras sa pamamasada, nag-uwi si Joel ng 500 pesos. 300 piso rito, pinambili ng bigas para sa kanyang asawa at 3 anak. Kung pinita ko 300 o 500, o yung 300, bilhin yung bigas. O yung 200, yun ang pang-ano ng ulam. Bukas, aalis ako, babiyay ulit ako, yun ang matitira ulit nila yung 100. 2 sa 3 anak nila Joel ang babalik sa face-to-face classes. Iniisip ni Joel ngayon kung paano niya ito matutustusan. Kaya, mamayang madaling araw, sasabak siya ulit sa kalsada. Kung sina Francis at Joel, tuloy pa rin at lumalaban. Ang ilang driver ng kumpanyang ito, nagdesisyong tumigil na muna sa pamamasada. Bago mag-pandemic, lahat ng naka-register dyan lumalabas. Kaso sa ngayon, yung 175 na naka-register dyan sa LTFRB, 40 to 50 na lang ang lumalabas. Siyempre, lumilit ang kita nila, gawa ng sa gasolina na lang pumupunta. Tapos yung dati niyang kinakargan na gasolina na dati mga 1.4, 1.5 lang, mapatak na lang ngayon ng 3,000. Sabi ng Philippine National Taxi Operators Association, tinatayang nasa 12,000 taxi drivers ang tumigil na sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa kanila, aabot din sa 26,000 na mga provincial bus driver ang gumarahe muna, ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Nangangamba rin ang bus driver ni si Carlos Rusen, 32 years old, sa posibilidad na tumigil muna sa pamamasada ang kanilang operator. Baka hindi na po magpabiya yung mga may-ari ng bus kasi wala na nga kinikita yung bus. Kung kinikita lang ng bus, 2,000 lang araw-araw. Dati ang diesel namin, 5,000 lang. Kalahati mahigit yung nadagdag. Ang kita niya ngayon na 1,000 pesos kada biyahe, malayong malayo sa 3,000 pesos na take-home pay niya noon. Kulang po yun. Bigas lang, magkano na. Kulang pa. Hindi lang aray, ouch pa. Talagang masyadong mahal na. Ito lang hanap buhay namin. Kailangan pagtiyagaan. Mula noong pumasok ang 2022, 24 na beses nang nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo.
Kung noong January 2022, nasa 64.58 pesos ang kada litro ng gasolina, ngayong June 2022, pumapalo na ito sa 88.33 pesos kada litro. Ang diesel naman na nasa 54.20 pesos kada litro noong Enero, mabibili na ito sa 88.15 pesos kada litro ngayong Hunyo. Sa ibang lugar, umabot na ito sa higit 90 pesos. Ano nga ba ang dahilan dito? Sa pandemic na to, bumagal na bumagal ang mundo, walang activity, walang gumagalaw, walang sasakyan, walang mga nagkatrabaho, puro sa bahay. So mga manufacturing companies, walang nangangailangan ng power. So itong demand na to nung tumaas at nung nagkaroon ng sudden surge pangangailangan, siyempre kukunti, nagmahal ngayon ang presyo. But what is worse right now is the Russian-Ukraine problem because Russia is exporting to the entire world around 5 million barrels a day. So imagine mo yun na nawala sa merkado. Dahil dito, may mga panukala ang pamahalaan para masolusyonan ito. Isa na rito, ang pagbuhay muli sa Oil Stabilization Fund. Kasi bago 1998, ang presyo ng oil regulated. At during that time, meron yung sistema sila na yung Oil Stabilization Fund. Pag tumaas, kinukuha nila dito yung pondo para i-cover at babayar nila sa mga oil suppliers. Hindi ang tao ang nagbabayad. Pero ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang pagpapatuloy ng fuel subsidy para sa mga pinakaapektadong sektor ang mas mainam na solusyon sa ngayon. Sa lahat ng sektor na gumagamit ng oil, 59% ang transport sector. Sa ngayon, ang pinaka-effective para sa akin na pagtugon dito ay targeted relief sa pamamagitan ng mga pantawid na subsidiya at saka yung tinatawag nating ayuda. Ang maganda sana, mas pabilisin pa ang pamimigay nito, ang pagdidistribute at mas malawak pa, i-expand pa at mas generous sana ang amount. At tayo ay nag-shift towards a fuel subsidy system which is being implemented by the Land Transportation Regulatory Body, okay, and LTFRB. Ramdam na ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero pinakaapektado ang mga taong nasa sektor ng transportasyon tulad nina Francis, Joel at Carlos. At ngayong wala pa rin kasiguruhan kung huhupa ang pagtaas ng presyo. Sana naman daw ay matulungan sila para malampasan nila ang krisis na ito. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.